Nandito po tayo ngayon guys sa ating kaibigan. Nandito si tatay. Nais lang po niya na ipaabot sa inyo at saka gusto kong i-share po sa lahat po ng mga ipinapaabot po niya ng mga hula, prediction niya no, sa ating mundo tungkol po sa kalamidad. Yung lindol guys, no, naumpisahan na po, nasagupa po ng Mindanao na malakas po ang lindol po na naranasan po dito ngayon. Kasi mga alas 6:30 naranasan po namin yung malakas po na lindol dito sa amin. Kaya pagkakatandaan po natin, huwag po tayong magkampante. Sinasabi ng ating kaibigan, kapag tayo ay sasalubong po ng New Year, mayroon po tayong masasagupa po ng kalamidad, di ba? Mayroong advance na po, no, nasagupa na namin. Napakalakas po yung lindol. Iwan ko lang kung nabalita kung saan po ba talaga ang mata nito na malakas. Kaya mayroon pong ipapaabot sa kaibigan. Hindi pa tsunami, hindi pa hindi pa pumutok yung kanlaon, di ba, tay? Oo, meron siyang ipapaabot sa atin dahil nakita na ng ating kaibigan yung delikado ngayon sa area, kung asa ang mga area na mga delikado na tinatamaan po ng ulan at landslide at baha, no? Alam po niya, kaya ipapaabot po niya sa inyo ngayon kung paano natin po maiwasan po yung mga kalamidad na ito. Pag sinabi ng ating kaibigan na lumayo kayo dyan, lumikas kayo dyan, sana kung maniniwala kayo, kung hindi po ninyo panghihinayangan po yung area na yan na lisanin nyo dyan muna, yun ang hirap, no? Tay, gusto natin po na may paabot na lang po talaga ang mga nakikita po ninyo dito. Kasi nasagupa po namin kagabi tayo, napakalakas po talaga yung lindol. Sabi po ng ating kaibigan, isa na yan po itiit sa sign na mangyayari po na malakas na lindol. No, makikita po nyo doon sa P-Box, no, na ipinapaabot po nila. Kaya matagal na po yan sinasabi ng ating kaibigan. December, nagklase-klase na mga kalamidad. Kaya lagi kami tugon na ipaabot sa inyo. Wala po kaming magawa kung hindi man po kayo maniniwala nito, kaibigan. Oo. Sa lahat po ng nagbibiyahe, no, mag-ingat po kayo, dahan-dahan lang po, lalo na tag-ulan. Ingat po kayo sa landslide, sabi po ng ating kaibigan. Lalo na pag sa New Year, mag-ingat din po kayo sa pagsalubong ng New Year, dahil po ay alam na po ninyo, ayaw po ni Satanas na wala po siyang matutuklaw, no? Naghahanap sila ng matutuklaw. Kapag ikaw ay nagdadasal, ito po yung sabi ng ating kaibigan, no, na taimtim, no, hindi yan makalapit sa inyo. Kaya yung kalamidad, pwede po natin na anong tawag dito tayo? Pwede nato na yung kalamidad guys, disgrasya, pwede daw natin yan maiwasan. Kahit itinadhana na po yan sa'yo. Pero, kung mag-ingat ka, nagdadasal ka, no? Kahit naitaya na yung buhay mo. Sus, nako, marami po naka-experience guys kung bakit buhay ka pa, no? Hanggang ngayon, nagpabilin gaya po ng imong ginhawa tungod kay wala magkarakalimot sa pagsampit sa Ginoo. Kaya kaibigan, maraming salamat po talaga sa patuloy po ninyong pagmamahal. Oo, tama po. Ang ipinapaabot po ng ating kaibigan, mangyayari po daw yan. Sa 2025 guys, ito po ang sinabi ng ating kaibigan, no? Balikan po natin. Tama po kayo. Marami tayong masagupa pa na gulo. Marami pang buhay na mawawala. Magkakagulo yung ating bansa dahil po sa posisyon, kapangyarihan. Doon po ang mga Satanas gigising na. Mas lalo pa silang aktibo sa 2025. Kaya dapat po tayo na laging maghanda tayo sa ating mga anong tawag dito tayo? Kanang
dapat meron tayong hinagiban karon, lalo na napakalapit na po talaga, no, na pumarito ang ating Panginoon. Sana guys, naiintindihan po ninyo kung bakit namin ay pinaalala po lagi. Dahil po, yung ipinapaabot po ng ating kaibigan, lahat nagkatotoo na. No, di ba? Ipinapaabot po nila ng tsunami. No? Hindi pa nangyari, pero ibinabalita na ngayon. At saka yung lindol guys, matagal na yan sinasabi ng ating kaibigan, December. No? Mag-ingat tayo sa the big one. Ngayon, 2025 guys, mangyayari po yung the big one ng mga kalamidad. Kaya alam na po ninyo the big one na pinaka-delikado na masasagupa ng tao. Yung lindol po ngayon, sabi ng ating kaibigan. Nako. Wala, mayroon po siyang itinuturo sa inyo guys ha. Mayroon po siyang tinuturo ngayon sa bago pa lang nagpagawa ng bahay, nagplano, kung gusto po ninyong safety na hindi po kayo madadaganan po sa mga bakal o simento, ito po ang kanyang ipapayo sa inyo. Kung gusto po inyo na maggawa ng bahay, bahala na daw o hindi magarang na bahay, basta safety sa anumang kapahamakan tulad po ng lindol. Ano po talagang bahay na pwede natin ipaabot sa kanila tayo, na pwede po nilang gawin? Totoo tayo, yan po talaga ang pinakamaganda na bahay. Sige po, ipapaabot po natin. Ano po ba talaga tayo na pwedeng gawing materialis po natin sa bahay? Ano po talaga ang pinakamaganda? Wow. Parang hindi ko naalala guys kung meron po ba siyang itinuro noon sa atin. Meron po siyang itinuro ngayon guys tungkol po sa bahay. Kung sino man po yung nagplano ngayon ng bahay na maganda o yung ano lang, at least pa meron tayong bahay na masisilungan. Pero hindi naman po talaga yung pangit na bahay ha. Pwede man tayo gumawa ng bahay na kahoy lang. Tay? Ito po talaga ang nakita po nyo na safety po talaga sa tao na bahay. Sa lahat po ng gusto maggawa ng bahay ha, ito po yung sinabi ng ating kaibigan. Kahoy, no? Okay lang po daw magsiminto. Basta half lang. Hindi lang po daw whole guys ha. Half lang po, half. Yung simento. Para hindi po tayo mapapahamak. Huwag po kayong gumawa ng bahay na second floor. Kapag ito ay tatamaan ng 10.19, doon na magkakaroon po ng disgrasya. Buhay po inyo nakataya. No? Nasa inyo lang po kung hindi po talaga nyo magugustuhan po yung bahay. No? Kasi po yung bahay talaga ay dapat po talaga na aware po din kayo kung ano po ang pinakamaganda dito. Kasi sinabi ng ating kaibigan, kahoy po, half lang po ang siminto na hindi po tayo matatabunan. Mayroon po mga kahoy po daw na matitigas, matagal po masira. Lalo na pag nilagyan po daw, lagyan ni tay. Sulignum daw, sulig ka ng pariyaan ng kubita guys, sa kurinti ka ng kahoy ba, na pusti, kana, gipambutang anak mo na gamiton para dugay daw madaot. Sa inyo lang kung gusto po inyo na ito po ang gawin po inyo kung takot kayo sa lindol. No, nasa inyo lang po. Kaya salamat kaibigan ha. Salamat kaibigan. Oo, salamat.